Magandang umaga po sa lahat. Narito po ang simpatikong vlogger na siya pong magtatalakay ng isang paksa sa oras ito. Bagong lahat, tayo po muna'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa mga sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila sa buhay namin. Samahan po kami sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Siyempre, shoutout muna sa ating mga nanood. J. Bondad, Yam24, Aston, Dindo42, Zai, X as Sisya. It's your boy Nibs. O yun po ang ating mga shoutout. Nanonood po sila sa ating mga sa TikTok. Ay nanonood po sila sa ating mga binablog. Ano po. So, kung naman po ang mga nanonood doon ay wala lang po akong problema doon. Ano. So, salamat sa mga nanonood. Ngayon ay dapat sana pagpapatuloy natin yung pagtalakay about holiness o yung sanctification, pero yung pong tanong ng isang engineer po sa atin, Engineer Jerry, kung mayroon pang hayop sa langit, At kasi ang binanggit niya ay new heaven and new earth, sinabi dito, the term. So, ang gagamitin ko po pala mga kapatid ay ito pong Full Life Study Bible at commentary pong ating gagamitin. Pero gusto kong request ko nawa sa ating lahat na ang Bible po ay hindi nagsabi o wala akong nabasa sa Bible na sa second sa New Earth at New Heaven ay meron pang hayop po. In fact, kasi kung may hayop pa po at yung mga hayop na namatay ay mabubuhay uli, so lalabas ngayon na si Kristo ay namatay din para sa mga hayop po. So masasagot lang po natin dyan, Deuteronomy 29:29. May mga lihim. Pag sinabi lihim, hindi binanggit ng Bible. So tatalakay natin ngayon yung New Heaven and New Earth. At sana manood si Engineer Jerry dito para alam natin So sabi dito, sa commentary pero basahin mo natin tekstong ginamit. Sabi po dito ay, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. And there was no longer any sea. Wala na nakitang dagat po. So kaya sa makatuwid, wala pong, iba may mga nilikhaan Diyos na hayop sa pamagitan sa salita ng Diyos, hayop sa dagat at sa kalupaan po. So itong gusto ko ipaliwanag ito saglit lang po. Ang ating tatalakay ngayon, ang topic natin ay New Heaven and New Earth. So wala pong binanggit dito, akong nabasa hanggang sa ibaba, na meron pang animal po. Ito po yung sabi ng commentary, po. The final goal and expectation, the New Testament faith is anew. Okay. Bago transformed o nabago talaga, na transformed and redeemed world. Inubos na mundo where Christ lives with His people and righteousness dwell in the holy perfection. Yan po sinasabi din sa awit 102 verse 25 to 26. Wala po ako nakita dito na animal na binanggitan po. Kasi alam niyo po ang New Heaven and New Earth is for the Israelites and the people of God. Diba? Yung mga Christians, po. Wala pong animal na binanggit dito. Ngayon, kung may nagsasabing may hayop pa sa langit, ay ang masabi ko po, kung ako kukunin ng Panginoon at tinanong ko siya at ako'y sinagot ng Panginoon, baka humingi ako ng pagkakataon na makabalik sa lupa at sasabihin ko sa inyo. Pero sa totoo lang po, wala pong hayop pong binanggit sa Bible. Po? Yan. Kasi asat daw Pero sabi ko nga, manood sa aking vlog, kasi natalakay ko rin po yan po. Kung meron man nating hayop sa mundo, sapagkat ito second set, yung mga nagsabi pa nga na yung Kingdom of Angel, paano ni Lucifer, may mga dinosaur, maybe, So sa atin possible na meron, possible na wala. At sinasabi nga na yung mga langis ay may nagsabi niyan. At ang alam ko sabi niya, nagturo sa amin sa Revelation si Pastor De La Rosa, po. Ang galing po ng pastor yun. Sabi niya, nagkaroon ng maraming langis, gawa ng mga dinosaur, po.
So, hindi natin alam, kasi siyensya po yan, At hindi mo pwede connect ang siyensya pagdating sa salita po ng Panginoon. Wala pong binanggit na sa Bible na Kingdom of Angel. Maybe siguro, sa panahon natin, hindi man kinakain ng mga, at alam ko kung sa panahon ng Kingdom of Angel, nung hindi pa nagkakasala si Lucifer, ay maayos din yung mga dinosaur, hindi kumakain ng tao, yan na po. So, yun. So, wala po tayo nakita, po. So, sabi po dito, a final goal, o pinaka-final goal, ang pinakahuling layunin at expectation ng New Testament faith is a new, o maging bago, mag-transform, yan, mula doon sa pagiging makasalanan, patungo sa pagiging mabuti, and redeemed world. Ibig sabihin, yung tinubos na mundo, para matubos ang tuloy ng mundo. Pag sinabing redeemed, ay ang mundo ay kinuha sa pagka magiging masama. At para ito ay maging mabuti, aalisin uli ng Diyos lahat. Yung wala na nga pong nangyari, sabi po dito, kita niyo po, babasahin ko po rin, Revelation 21, sa Revelation 21:1. Then I saw a new heaven, o nakita po ni Juan yung bagong langit and new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, o wala na po, sabi dito. And there was no longer any sea. Kaya mas makatwid yung any sea, di ba tirahan din ng mga hayop yan sa mga pating, Wala na po. Kasi nga po, ang new heaven and new earth, ikalamang para sa Israel at sa church, po. Nakita natin, At lahat ng susunod sa Diyos. Isaiah 65 verse 15, 66 verse 22, Romans 8, 19 to 22, Hebrew chapter 1 verse 12, 12:29, 2 Peter 3:13. Kaya si Sir Engineer Jerry, ay makinig po kayo kung kayo naabot ng tinig na ito. Po. Itong sinasabi ng commentary, wala po ang nabanggit dito na may hayop. Po. To erase all traces of sin, so para burahin ang lahat ng kasalanan. There will be a destruction of the earth. So para mawala ang lahat ng kasalanan, ay alisin yung mundo, stars and galaxies, o wala na pala, tatanggalin din, Kita mo, at pati nga yung stars and galaxies, mawala din, po. Magkakaroon ng pagbabago. At dun po sa pagbabago yun, wala na pong binanggit na akong nabasa na mayroon pang hayop dyan, Baka dadamputin nyo naman yung nasa Old Testament at saka sa Matthew. Wala po, Revelation na po ito. Ito yung isa sa huling talata, huling banata na binabanggit ni John, ni Johannin. At ito na nga yung kanyang conclusion, Wala na yung dating earth, dating heaven and new earth. Po? Yun. Heaven and earth will be shaken. So sabi dito, ang mga langit at ang lupa ay magsishake, Baga siya shaken, ano ba yung shaken, kumbaga lilindulin, liligligin, po? Haggai 2:6, Hebrew chapter 12 verse 26-28, and will vanish like smoke. Yan. And will vanish, po? Mawawala. Katulad ng usok, Isaiah 51 verse 6. The stars will be dissolved and the elements destroyed, o pati animal, mawawasak na lahat. Yun. Isaiah 34 verse 4, 2 Peter 3:7, 10, and 12. Kung minsan nasabi pa nila na mga alien, kung may alien man, wala po akong nabasang ni alien pa eh. Kung may nakikita man na ganun, ay hindi ko po masasagot yun. Masagot lang po natin. Ito po yung sinasabi. Yun. Elements be destroyed. Kung meron mga alien, galaxy sa ibang mundo, sa ibang ibang planeta, ang sabi po dito, madidestroyed lahat. The renewed earth will become the dwelling place. Ang nabagong mundo
will become a dwelling place of both humans and God. O, humans and God lang, wala pong binigit na animal. Ano po? Yun. Verse 2 to 3, 33 verse 3 to 5. All the redeemed will possess bodies like Christ's resurrection body. Ang tanong, bakit po ang tao titira sa earth? Ano po? Para may pagsamba sa Diyos. Di ba? Ang hayop hindi nakakasamba sa Diyos. Wala po siyang espiritu, meron lang po siyang katawan. Ano? At meron soul. Ang pinapagana po ng animal ay instinct, ang tao ay spirit. Ano po? Kita niyo po ang hayop, hindi naman makakasamba sa Diyos. Hindi na alam yan eh. Diba? Misal ba nga, yung hayop nga, pasaway eh. Saway mo nga. Mamaya, nandyan ulit. Diba? Ngayon, may mga tao na nagpapakasalta hayop, ano? Kahit pinalas na mo na, walang kahiyan, ano? Buti pa yung hayop, ano po? O parang hayop din, ano? So ito po sabi, all the redeemed will possess bodies like Christ's resurrection body. Yun. O lahat ng mga tinubos ay magkakaroon ng katawan na kagaya ng katawang binuhay ni Kristo. O, kita niyo po. O, glorified body. Once that are real, o totoo, visible and tangible, but incorruptible and immortal. Di ba? So, kung paano yung parang ganito, katulad hindi na, parang marigin di pala yun. Di ba? Yung katawan natin, ganito rin. Di ba? Kaya lang, kagandahan po, siya incorruptible body, ano po, o immortal, ano po. Hindi na tumatalab sa kanya ang kamatayan. Wala pong nabanggit na hayop dito. So, sana nasagot natin ang tanong, ano po, Romans 8:23, 1 Corinthians 15:51 to 54. Ito na pong babasahin ko kasi medyo para may sit tayo, no? 1 Corinthians 15:51 to 54. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, wala po sinabing hayop dito. Isang sandali sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat, kailan po babaguhin? Pag tumunog yung trumpeta, doon sa rapture, ano po? Yung sasabing walang rapture, walang pagsalubong kay Jesus. Ay, may pagsalubong nga po eh. Ang rapture, ibig sabihin ng rapture, sasalubong kay Kristo, yun ang ibig sabihin ng rapture, ano po? Yun. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayo lahat. Wala pong binanggit na hayop dito. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. So ito na po yung sinasabi ng Revelation 21 verse 1. Ano po? Nasabi dito, a new heaven and new earth, na may mga sinasabi sa posibilidad na may hayop, wala pong nakalagay. Ayon sa commentary na po, ay kahit sa Google, i-check nyo makikita nyo po na wala na po, po. Kung yung nagsasabi mo may hayop pa, baka mas magaling siya sa Biblia, po. So, ang Bible po ay silent. So, masasabi ko lang po, Deuteronomy 29:29, ano po nakalagay doon? Ito po mabasahin ko, Deuteronomy 29:29. Kung may mga nagsasabi may hayop pa doon, ito lang sasabihin ko na lang po para matigil na tayo, 29:29. Sabi po ay ganito, the sacred things belong to the Lord our God. So dahil hindi binanggit ng Biblia na may hayop pa doon, ang Diyos na nakakaalam. Di po ba? Maganda, pagdating na natin doon, malaman natin may hayop. Pero ang sa tingin ko naman, pag tayo nakarating doon, hindi ka na interesado doon sa tanong mo. But the things revealed belong to us, yung mga bagay, ang sabi dito, ang mga hindi binanggit, kaya sacred things hindi nabanggit, belong to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of the law. At saka ang tanong, malaman mo man kung may hayop sa langit ay makakatulong ba sa kaligtasan mo? Hindi po, So, nandito lang po tayo at tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapansin sa lahat. Salamat, Panginoon. Sa akin pong natalakay, sumaglit, Panginoon, about new heaven and new earth, na marami ang mga nag-iisip kung mayroon po pong hayop sa langit.
Pero ayon po sa commentary na aming nalaman, sa paliwanag po ng Full Life Bible Study, ay ang New Earth, ang New Heaven at New Earth ay para lamang sa mga Israel at sa church, sa believer, at ang church po ay kabilang po dyan ang ng lahi na hindi Israelita, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Lord God, na nawa ang aming unawain lang ay yung nire-reveal mo, Panginoon. Lord, hindi ko po kaya sagutin ang mga tanong na iba sapagkat kung ano lang po ang hinihingi ng Biblia, lang po ang aking sasagutin. Salamat, Panginoon. Nawa, pagpalain po si Engineer Jerry sa kanya pong tanong, Panginoon, about New Heaven and New Earth. Pero Panginoon, wala pong nabanggit na may hayop pa sa kabilang buhay. At ang hayop po ay wala po siyang espiritu para makasamba. What is the purpose of animals kung wala din itong gamit, Panginoon? Lord, kami po mga tao ay nabubuhay para sambahin ka. Meron kami espiritu at ikaw yung namatay para sa amin. Panginoong Hesus, hindi po sa mga hayop, Panginoon. Ang hayop po ay total annihilation at hindi po kami pinakamatas na uri ng hayop, kundi pinakamatas na nilikha mo, Panginoon, at nilikha sa wangis mo. Ang hayop po hindi. Kaya sila po ay kapag namatay ay wala na pong kabuluhan, Panginoon. Subalit hindi po kami dapat maging malapit sa hayop, bagamat ipinagkatiwala po sila sa amin, Panginoon. Pero salamat sapagkat sa lupang ito, nabigyan kami ng pagkakataong mag-alaga ng hayop, Panginoon, magmahal sa hayop, sa nature, Panginoon. Pero sinasabi nga po ng Revelation 21, verse 1, lahat ay nawala na, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ng Yesus na Panginoon. Amen.